One. Hello po at magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Tayo naman po ay nagkatipon-tipon muli upang papurihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Before we start, let's all stand up and tayo po ay magbilog-bilog. Yan. Sige po, we will start our group prayer. Max. Okay, church, are we all ready to praise the Lord? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! We gathered today to praise the Lord, so let us all rejoice and be glad in it. Amen po ba? Okay po. Yes, Lord, we are here to worship you right now, Panginoon. Because He is worthy of our praises. Amen po ba? So right now, church, tayo po ay itungo ang ating atensyon sa ating Panginoon na buhay. Siya lang ating papapurihan ngayong araw. Dahil siya lang ang nararapat na papurihan. Amen po ba? Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pag-iakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Susika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, Lord. Baka natin ang Panginoon. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, mga hawak
Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, Lord. Whoa. Yes, Lord, ikaw ay nakakapagpapurihin ngayong araw at kailanman, Panginoon. Ang iyong likhaya, awis sa iyo ngayon gabi, araw, Panginoon. Yes, Lord. Sila'y sinisigaw ang iyong ngalan, Panginoon. Ang iyong nilikhay luluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Kami iyong likha'y lumuhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, sabi niyo, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Yes, Lord. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Hallelujah. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri. Yes, church. Yes, declares. Yes, Lord. Magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Siya'y purihin natin ngayong araw. Are we all ready to shout? Amen. Tayo sumigaw. Kapano yung Panginoon? If you've been redeemed, do this. Sumigaw sa galang ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay bigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhati
siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat Ang nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Lukas na papuri! Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Walang tayo, check! Wagas na mapuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak. Sumigaw sa galak. Sumigaw sa galak. Sumigaw. Patuloy po tayong awitan ng Panginoon. Hallelujah. Umaawit na pusuri ng diriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit, malapit sa presensya mo na pupugan ang lahat. Papuri kay Yahweh, 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 Yahweh. sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras. Sa bawat araw. Pinupuri ka, sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow, wow. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, Tapat kailanman, hindi nagbabago. si Yahweh ang ating Diyos. Paano na Panginoon? Lumalawit ng pupuri ng diriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit! Lumalapit sa presensya mo na pupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Yo! 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 Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw po natin ito! Si Yahweh ang ating Diyos! Paano ang Panginoon? Kung
Tayo po ay anak ng Diyos. Tayo po ay sumayaw sa Kanya. Hallelujah. Pagpapanan ng Panginoon. Pagpapalay bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Hallelujah! Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw lahat ng nilala. Yahweh, Yahweh, Pagpapalay bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw lahat ng nilala. Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Wow, wow. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Di po tayo titigil na sampitin ang pangalan ng ating Diyos. Hallelujah! As we praise the Lord, tayo po ay tumungo sa kanyang atensyon lamang. As we speak the name of Jesus, let's shout and declare that He is the Lord above all. Yes, Lord. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. For your name is power, for your name is healing, your name is strength. Itaas po natin ang ating kaumay. Hallelujah. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire.
Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Yes, church. As we shout the name of Jesus, sigaw po natin ang ating pangalan ng ating Panginoon. Let us declare, yes, Lord. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Is my church? Is my church? Yes, shout, let's shout. Shout Jesus from the mountain, and Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Church, let us declare. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Oh, I just wanna speak the name of Jesus over fear in all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Yes, Lord, as we speak the name of Jesus, we are entrusting our life in you, Panginoon. Ikaw na po ang mag-build ng aming buhay, Panginoon. Yes, Lord. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever breathe. We live for you, oh, live for you, Jesus. Jesus, the name
above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Lord, hallelujah. Jesus, Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Only there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Lord, as we build our life in you, Panginoon, you're trusting our lives in you, Panginoon. So feed us with your heart and lead us with your love. Lord. Whoa. And I will build my life upon your love. It is my firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is my firm foundation, and I put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there's no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Wala na, Panginoon. We glorify you, Panginoon. It's Lord, hallelujah. Praise, hallelujah, praise. Amen. Purihin ang Panginoon. Minsan pa, malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord.
Lord God. Kaya naman, Panginoon, patuloy kami na naglalagay ng tiwala sa iyo. Patuloy naming itinitiwala sa iyo. Hindi lamang po ang aming buhay, kundi maging, Panginoon, ang aming espiritual na buhay, Lord God. Salamat ng marami, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na patuloy na nagtitiwala sa bawat isa na naririto ngayon, Lord, na kami, Panginoon, pinili mo upang Ika'y sambahin, upang Ikaw ipurihin, Lord God. Katulad ng aming inawit, Panginoon. Continue to open our eyes to your wonders, O God. Buksan mo ang aming mga spiritual na mata upang patuloy naming makita ang kagandahang loob mo sa buhay ng bawat isa. Makita ang mga plano mo, Panginoon, sa buhay namin. Makita ang layunin mo, Panginoong Diyos, kung bakit kami naririto. At patuloy na maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya, O Lord God. Kaya salamat, Panginoon, salamat po. We continually put our trust to you alone, O God. We are here to serve. We are here, Lord God, to praise you, to worship you, O God. Hallelujah. And there's no other God, Lord God, na kami patuloy na itataas at pupurihin. At walang ibang Diyos, walang ibang pangalan na kami sasambahin, kundi ang pangalan mo lamang po, Panginoong Heso Kristo, O God. Kaya, Lord Jesus, hallelujah, we declare your name, Lord God, in this church. We speak Jesus in this church. We speak Jesus in our families. We speak Jesus, hallelujah, over every circumstances of our lives. Hallelujah. Praise you, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ilang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Sige po, before we start, let us all, mag-ikot po muna tayo at kamustahin po natin ang bawat isa. Sige po. Let's go. Okay, ikot-ikot po tayo, guys. Tulad ng isang agila, Tayo ay lilipad, di mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nangihinang. Halika na, halika na, humayo na, ipahayag at tagumpay niya. Halika na, humayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Ito ang panahong di na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng ibigay loob sa Kanya. Sama-sama, sama-sama na. Niya, ang gawa ng dyablo ay tulukukin na. Halika na, umayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, umayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Magbigay kalakasan sa presensya niya. Magbigay kalakasan sa presensya niya. Amen. So ngayon naman po, Sister Liza.
tayo pong lahat ay tumayo pong muli at tayo po ay manalangin po. Panginoon, Ama namin, maraming salamat po sa araw na ito at nandito na naman po kami upang magbigay po ng papuri po at pasasalamat sa inyo. Panginoon, maraming salamat po sa nagdaang isang linggo sa mga biyaya
i-turn over ko na yata sa aking mga anak, no? At pupukusan namin siguro yung ministry sa evangelism, no? Mag-iba na naman ako ng ministry, so mag-focus ako siguro sa evangelism para marami pang kaluluwa tayong madala dito, no? At hindi lang ako 'yon. At ang kasama natin doon yung mga Bible na maliliit. Amen? Oh, nagpapasalamat din ako kay Sister Lisa dahil pick up yung dala namin papuntang ah, Makati at hindi siya nahilo. No? So kasi nagdala na ako nung panglanghap para sabi ko kasi si Lisa yung kasama ko. Yung pala panatag ang loob niya pag pick up yung dala namin. Pero pagka libinaw, nahihilo-hilo siya. So praise God, no? At nakakarating kami doon. At sana, no, sa susunod na orientation, hindi na lang kami. No? They are teaching to us on how to manage church core. Talaga, no? At ang daming tanong doon at ang daming mga sagot din ng mga pastor na kailangan talaga natin malalaman. At dumadami na kasi tayo. Sana sa susunod, hindi na kami 3, dapat 5 na. Kasi even mo, pastora, 5, 7, 9, add numbers. Kailangan pupunta doon. So baka mamaya sa susunod 5 tayo or 7, no? Para pag 11, 11 para ang kongregasyon natin hindi na 50 kundi 500 seaters. Amen? No? At maraming salamat sa Panginoon, no? Kapag niyanig talaga ikaw ng Panginoon, mayroong pagbabagong umaga na ibibigay sa iyo at papuri sa Kanya at papasalamat. Thank you, Lord. Amen. So ako din po yung patotoo, syempre. So yun, nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi nga binigyan ako ng pagkakataon upang makapunta sa Makati, isa sa mga nakapunta sa Makati. And then, nung pagkapasok ko nun kasi, sabi ko, ay hala, ako lang pala yung minor dito. Yun ang una kong sabi. So sabi ko, praise the Lord for giving me the opportunity, no? Para makapag-serve dito sa Panginoon. Bibigyan din ako ng pagkakataon na makatulong din sa inyo, no? Nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi yung sa youth ministry naman, napakaganda po ng pagkatatakbo ngayon. So, tuloy-tuloy lang tayong pag-aaral, no, sa Bible study tuwing Friday. And then dyan, sa Bible din, madami yung Bible na pwede natin ipamigay, no? Sa kanya lamang ang papukit pa sa salamat. Para paano ng Panginoon. So, ayun naman po. Pastora? Ayan, praise God. Salamat po sa Panginoon. Papuri po talaga sa ating dakilang Diyos. Amen? Minsan pa nga po tayo po ay tumayo at tayo po ay magbigay galang sa kanyang mga salita. Ayan. Habang wala pa po, tayo muna po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tunay nga po na nag-uumapaw ng papuri ang amin pong puso sapagkat may Diyos kaming kasama, may Diyos kami na nagbibigay lakas sa bawat isa at may Diyos na nagbibigay sa amin ng pagkakataon na makapaglingkod. Pagkakataon na may alay namin yung buhay namin sa iyo, Panginoon, at wala nang iba. Salamat po sa presensya ng bawat isa na naririto. Sama-sama po kami mag-aaral ng iyong salita at patuloy na buksan mo, Panginoon, ang aming spiritual na mata upang makita namin ang layunin mo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po sa panibagong himala na gagawin mo sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Amen. Sige po. Okay po. Tayo po'y makakaupo na. O yan. Okay, yan. Amen. Praise God.
Ayan. So sa ating pong pagsisimula, o yan, sige, pwede mo munang ngitian ulit yung katabi mo. Ayan. So lagi ko kayong pinangingiti sa katabi, no? Kasi para talagang, ano po, yung presensya po ng bawat isa ay kalakasan po natin. Lalo higit yung kagalakan po ng bawat isa ay kagalakan din po natin. Amen. Sabi nga po, magalak kayo sa nagagalak, makidalamhati kayo sa nakikidalamhati. Kaya alam nyo po, bilang isang katawan ni Kristo, tayo po lahat ay katawan ni Kristo, iba-ibang parte. Pero sabi nga po ng kasabihan, di ba, sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Kaya po sa atin bilang isang katawan po ni Kristo, yung kalungkutan ng isa, kalungkutan po ng lahat. Pero yung kagalakan ng isa, yung tagumpay ng isa, tagumpay din po yan ng lahat. Amen? O yan, sige, pakingitian mo ulit ng matamis yung katabi mo. Yun. Okay, ayan. Sige po, pwede po ba na pumikit tayo saglit? Sige po, pikit po tayo. Ayan, pikit lang po. Ayan, walang matutulog ha. Pikit lang. Ayan, sa pagpikit po natin, ano po ang nakikita natin? Madilim. Ayan. Ay, yung iba nakadilat na eh. Pikit muna, pikit. Ayan. So, ano pong nakikita natin? Madilim. Okay. Pag po ba kayo ay tumayo at pinaglakad ko, makakatayo po ba makakapaglakad? Ha? Yan. O, sige po, dilat na po kayo. Ayan, makakapaglakad daw. Pag po kayo nakapikit, tapos naglakad po kayo, anong mangyayari? Pa? Yon. So, pwede pong matumba, mabangga, at ano pa? Madulas o ma-disgrasya. Tama? Pero ngayon pong pinadilat ko na kayo, ano pong nakikita nyo? Liwanag. Pag po kayo naglakad na nakadilat po, ano po? Madadapa ba kayo? Hindi. Mababangga ba kayo? Hindi. Kasi bakit? May liwanag. Okay? Maliwanag. So kaya praise God, lahat po tayo dito nakakakita. Meron po ba kayong kilala na hindi nakakakita or blind? Meron, di ba po? So para ang hirap po siguro, tama, yung hindi ka nakakakita, wala kang nakikita. So parang ang hirap po nung kalalagayan po na yun. So ngayong umaga pong ito, yun po yung atin pong pag-aaralan na kung saan po ay hindi lamang po physical blindness. Sabihin nyo nga po, physical blindness. Kundi po spiritual blindness. Sabihin nyo nga po, spiritual blindness. Yan. Ang ginawang himala ng Panginoong Heso Kristo sa isa pong lalaki na ipinanganak po na bulag. So, ibig sabihin, blind po siya since birth. Kaya siguro po parang hirap po nun, no? Simula pagkabata, siya po ay ipinanganak ng bulag. At hanggang siya po ay nagkaroon ng hustong gulang, bulag pa rin siya. So, ibig sabihin, mula pagsilang hanggang magkaroon ng hustong gulang. So, dito sa Bible, sabi doon, hustong gulang. Hindi sinabi yung exact na age, pero nilagay na husto na yung gulang. Ibig sabihin, may isip na tong bata. Malaki na tong bata. At doon niya naranasan yung himala na ginawa ng Panginoon. Sa John chapter 9, pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Kaya po doon sa verse 16, ayan, bilang paggalang po sa salita ng Diyos, tayo po muli ay tumayo.
Sabay-sabay po nating basahin. Ang sabi ng mga Pariseo, hindi maaaring mula sa Diyos ang taong iyon, sapagkat hindi niya ipinapangilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Makakaupo na po tayo. Ayan, dyan po sa talatang atin pong binasa, may makikita po kayo naka-highlight na mga tauhan po diyan sa kwento. Number 1 po yung Pariseo or yung Pharisees. Okay? Sumunod po yung taong iyon. Sino ba yung tinutukoy na taong iyon? Araw ng pamamahinga at saka po yung himala ng isa daw pong makasalanan. Na ibig sabihin, yung makasalanang tinutukoy dito ay yung taong iyon. Okay? So yung Pharisees or yung Pariseo, ito po nung panahon na yun na gumawa ng himala ang Panginoong Jesus, may ilang Pariseo ang hindi po naniwala. Sa una pa lang, hindi na sila naniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. At si Jesus ay Diyos. At hindi na sila naniwala sa kanyang himala na ginawa. Dahil ang paniniwala nila, si Jesus ay tao lang. Kaya po yung tinutukoy po sa talata na ang taong iyon, sabi ng mga Pariseo, ang tinutukoy po doon ay si Jesus. Ayan, si Jesus. Sapagkat si Jesus po yung ibinalita nung bulag na yon na nakapagpagaling po sa kanya, nakapagpanumbalik ng kanya pong paningin. At noong time po na yon, ang mga Pariseo po talaga, sila po yung talagang very legalistic po sila pagdating po sa Torah or yung sa utos po ni Moises. Talagang sinusunod po nila yon. And number 1 po doon nga ay yung Sabbath day. Na pag sinabing Sabbath day, araw ng pamamahinga, wala dapat magtatrabaho. Kaya nga po, dahil alam nila na si Jesus, paniniwala nila, hindi sila niniwalang si Jesus ay Diyos, si Jesus ay tao. Yung ginawa ni Jesus na pagpapagaling sa araw ng pamamahinga or Sabbath day, ang tingin nila doon ay work of men. Kaya nga po, pinaratangan nila si Jesus na lumalabag sa kautusan ni Moises. Doon po sa Sabbath day. At si Jesus po, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, mamaya makikita po natin, hindi siya lumabag doon sa tinatawag na Sabbath day. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi ako naparito para i-abolish yung law or yung kautusan, kundi para i-fulfill. Amen? I-fulfill yung kautusan na yon. Kaya nga po, si Jesus, siya po ay Diyos. So yung pagpapagaling, it's not the work of men. It is the work of God. Pero dahil di sila naniniwala, ang ilang mga Pharisees na si Jesus ay Diyos at naniniwala sila ay tao lang, kaya iyon po yung paratang kay Jesus. Nilabag niya yung Sabbath day. At noong time na yon, ito nga po yung himala na ginawa ng Panginoong Hesukristo, na marami po ang nakasaksi. Yung miracle na yon. Ano po yung miracle na yon ng Panginoong Hesukristo? Na mayroon nga pong isang lalaki na ipinanganak po na bulag. Pinanganak na bulag. Baby pa lang, bulag na po siya. Kaya si Jesus, nung kasama niya yung mga alagad, nagtanong yung mga alagad, Panginoon, sino po ang may kasalanan na ipinanganak yung bulag na ito? Itong taong ito, yung bulag mismo ang may kasalanan? O yung mga magulang niya ang may kasalanan kung bakit po siya nabulag? Sino daw po doon ang may kasalanan? Sa palagay niyo po, sino daw ang may kasalanan? Yung magulang
o yung mismong bulag ang may kasalanan? Ayan. So, hindi maintindihan po ng mga alagad. Ano po ang sabi ng Panginoong Jesus? Sino daw po ang may kasalanan? Yung magulang ba o yung bulag? Ayan, tingnan natin. Sabi ni Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang. So, hindi kasalanan nung bulag, hindi rin kasalanan nung magulang. Kundi, sabi doon, upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. So, ang sabi ng Panginoon, upang mahayag. Ibig sabihin, mahayag, malaman ng maraming tao, makilala ng maraming tao ang kapangyarihan ng Diyos. Anong kapangyarihan ang tinutukoy ng Panginoon dito? Kapangyarihang magpagaling. Kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan mismo, sa pamamagitan ni Jesus. Amen. Sa pamamagitan ni Jesus. Kasi si Jesus, yung panahon na yon, siya yung gagawa ng himala doon sa lalaking iyon. Amen po? Kaya po, nung panahong iyon, ay nagtalo-talo yung mga tao doon. Kung siya nga ba talaga ay Diyos. Bakit po? Ay kasi nga po, nung time po na yon, bago po yon, marami po talaga ang nakakita ng himala pong iyon. Tunay po na nahayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sabi doon, sino yung unang nakakita? Saan kanino unang nahayag? Sa mga kapitbahay. Di po ba? Yung mga kapitbahay natin ngayon, parang sila yung living CCTV. Di ba? Ang mga kapitbahay, alam na ikaw ay buntis, alam din na ikaw ay nanganak. Tama? Ay kahit hindi mo nga yun i-post, ay malalaman at malalaman, unang makakaalam, kapitbahay. So nung panahon na yon, alam ng mga kapitbahay, bulag siyang ipinanganak. Tama? Kaya naman, nung panahon na yon na siya'y nakakita, sabi doon, nakita ng mga kapitbahay, sabi doon, nakakita sa kanya, nung siya'y namamalimos pa. So, itong bulag na to, ang ginagawa niya po namamalimos. O di syempre, pag namamalimos ka, nasa kalye ka, lansangan, marami din talagang makakakita sa iyo. At sabi doon, hindi baga. Iyan yung lalaking nakaupo at namamalimos. So, alam na mga tao yung kalalagayan po nila. Amen? At sabi, sumagot siya, ang lalaking tinatawag, kasi tinanong, paano nga ba siya nakakita? Ang sabi po doon, sabi niya, ang lalaking tinatawag na Jesus ang gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata. Lumura po, nag-spit si Jesus na lumura po siya sa putik. Tapos po ay pinahid po yung putik sa mata nung lalaki. Yun yung himala na ginawa ni Jesus. At ang sabi, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Pumunta nga doon, naghilamos at siya po ay nakakita. Nagtataka po ba tayo? Kahit ako po nagtaka. Ang Panginoong Jesus, kapag nagpapagaling siya, He can speak it up Sasabihin lang niya, gumagaling. Tama? Pero dito, yung lalaki, lumura po siya sa lupa. Tapos po, anong sabi doon? Kumuha ang putik, ipinahid sa mata. Tapos pinapunta siya sa Siloe para doon maghilamos. Sa Siloam, pool of Siloam or Shiloah kung tawagin. Tsaka po siya naghilamos, sumunod naman po yung lalaki. Nagpunta nga siya doon at siya nga po ay nakakita. So nung ni-research ko po,
nung panahon po noon, yung contemporary culture, nung time po na yon, even yung mga Jewish rabbis o yung mga guro na tagapagturo, they believe po na yung laway nakakapagpagaling. Kaya po si Jesus, nung panahon na yon, nung nag-spit siya, nung panahon po na yun nung panahon ngayon, hindi na may virus na yung mga laway ngayon. Kaya sabi ko, siguro, kaya pala, masakit ang tiyan ko, pahiran mo nga ako. Ng laway, oh. Pag yung mga anak namin pag sasabihin, uy, naku, baka mabalis ko yan. Sabing ganun, lawayan ko yun. Ay, huwag na po, huwag nyo ng lawayan. Pinipigilan ko ng lawayan. Kasi may lalo na panahon ng COVID, noong time na yon. Pero dito, nung panahon po noon, kaya nga po si Jesus, madali, kasi kapag nilawayan na, may laway, parang nung panahon noon, alam na gagaling na. Kaya nung panahon na yon, alam niya na gagaling siya. Hindi na sila nag-question. Hindi sila nag-question. Kasi alam nila nung panahon na yon. So ano pa? Ba't nilagyan pa sa putik? Dinemonstrate ng Panginoong Jesus. Kaya sabi ni Jesus, napunta ako dito para gawin yung pinapagawa ng Panginoon. Kung babalikan po natin yung Genesis in the beginning, yung paglikha ng tao, saan po gawa ang tao? Putik, sa dust. Pinakita doon ng Panginoong Jesus kung paanong gawa sa tao ang putik. Ginamit yun ng Panginoong Heso Kristo. Yung putik ipinahid sa mata at siya po ay nakakita. Kaya diba sa tuklasin, perpekto ang pagkalikha sa atin. May mata tayo nakakakita, may tainga. Ginawa tayo ng Panginoon. Nilikha ng Panginoon. So alam ng Panginoon. And sabi doon, sana pag tinanggal mo yung putik, di ba? Pinapaghilamos pa sa Siloe. Sa pool of Siloe. Alam niyo po, nung panahon na yon, ito pong Siloe na to, ito po yung source of fresh water sa Jerusalem. Kaya marami din pong tao dito. Dito po sa Jerusalem, sa Siloe, kaya pag pumunta siya doon, talagang maraming makakakita sa kanya. Amen? Amen. Kaya po, ayan, ngayon, nung nagpunta siya doon, nakakita na po siya, tama? Dinala ngayon siya ng mga tao. Ibig sabihin, talaga pong nahayag si Jesus. Nakilala si Jesus. Kasi marami nakakala. Alam niyo, paano ka nakakita? Paano ka gumaling? Di ba ikay namamalimos? Di ba pinanganak ang bulag? Paano nangyari yon? Ngayon po, dahil nakita na siya, dinala siya ng mga tao sa Pariseo. Ito pong lalaking dating bulag. Nung panahon po na yon, kailangan may confrontation sa mga religious leader. Dadalhin ka doon para matiyak na totoo ba? So nagpunta sila doon sa mga Pariseo. Ano po nakita ng mga Pariseo? Ang sabi ng ilang Pariseo, hindi maaaring mula sa Diyos ang taong iyon. Dahil alam niyo po, nung nakita ng mga Pariseo, yung bulag na yon, pinakwento kung paano siya gumaling. At sinabi nga po, yung ginawa ng Panginoong Jesus, sinabi nung lalaking bulag yun sa kanya. Kaya ang sabi ng mga Pariseo, paano? Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong iyon. Sapagkat hindi niya pinapangili ng araw ng pamamahinga, sabi ng mga Pariseo. Ngunit sinabi naman ng iba, paano naman makakagawa ng ganitong himala ang isang makasalanan? Kasi para sa kanila, sa mga Pariseo, pag nilabag mo yung Sabbath day, makasalanan ka. Kaya ang tanong ng mga tao, paano naman gagawa ng himala ang isang taong makasalanan? Kaya hindi po sila nagkaisa. Kaya po, sunod, sabi niya, ayaw pong maniwala ng mga Hudyo na siya'y dating bulag at ngayon nakakita
at kanya nilang pinatawag. Ngayon, sinong pinatawag? Hindi, ayun, ang pinatawag yung magulang. Ngayon, pinatawag yung magulang. Talaga bagang siya po ay bulag ngayon eh. Ano pong sinabi ng mga magulang? Ay kami magulang. Talagang alam namin na siya ay bulag. Pero, sabi ng mga magulang, ngayong siya'y nakakita, yun po ay hindi namin nasisigurado. Pero alam ng mga magulang na nakakita na nga yung kanilang anak. Pero bakit? Sabi ng magulang, tanungin nyo na lang siya. Siya'y nasa hustong gulang na. Hindi nagsalita yung mga magulang. Bakit? Alam ng mga magulang, pag nagsalita sila, ititiwalag po sila sa sinagoga. Palalayasin po sila. Kaya sinabi, tanungin nyo na lang siya, yung anak po nila na bulag at ngayon ay nakakita. At alam nyo po, tinawag na naman yung lalaking bulag. Tinanong na naman ng pangalawang beses. Kaya alam nyo po, sabi nung lalaking bulag, di ba sinabi ko na sa inyo? Uulitin ulit. Pero alam nyo po, sabi doon, mula ng likhain ng mundo ay wala pa tayong nabalitaang nakapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Kaya talaga pong himala ito, pagkakaguluhan talaga ito sa panahon na yun. Kasi wala pa silang nabalitaan na ipinanganak na bulag, tapos po ay nakakita. At wala pong nakakagawa noon kung siya po ay hindi mula sa Diyos. Amen? Na kung si Jesus ay hindi mula sa Diyos, hindi yun kayang gawin ng tao lamang. Ito yung po yung himala na ginawa ng Panginoong Diyos. Kaya sumagot sila, ipinanganak ang lubos na makasalanan. Ngayon nais mo pa kaming turuan. Sabi nung nung bulag. Yung sinabi niya doon sa mga pariseo. Ay mga pariseo, tagapagturo na nga ng kautusan. Ang sabi niya, wala pong magagawa ng taong iyon, wala pong magagawa ang taong iyon. Si Jesus nga daw po, kung siya hindi mula sa Diyos. Anong sabi ng mga pariseo? Ipinanganak ang lubos na makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? Anong ginawa doon sa bulag? Dahil ipinahayag niya, si Jesus ang gumawa ng himala sa kanya. Si Jesus yung nagpagaling sa kanya. Kahit yung magulang niya hindi masabi, pero yung bulag na nakaranas ng himala at kagalingan, sinabi niya sa mga pariseo, hindi siya natakot. Anong ginawa sa kanya? Itiniwalag nga po siya. Pinalayas po siya sa sinagoga. Kaya po, nung nabalita ng Panginoong Jesus na yung lalaking pinagaling niya, itiniwalag ng mga pariseo at namatagpuan ito ng kanya at kanya itong tinanong. Muli, nagkita po yung dalawa. Tinanong ni Jesus yung bulag na nakakita. Sabi niya, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Pag sa Bible po, anak ng tao, capital po yun. So, ibig sabihin nun, sa ibang salin, anak ng Diyos. Hindi po siya ordinaryong tao. Sumasampalataya ka ba? Anong sagot po ng lalaking bulag na nakaranas ng himala? Sumasampalataya po ako, Panginoon. Sabi ng lalaki at sinamba niya si Jesus. Amen? Sumasampalataya po ako at gayon sinamba ng lalaking iyon ang Panginoong Hesu Kristo. Ang daming naranasan ng lalaking iyon. Magmula po sa kadiliman, napunta po siya sa liwanag. Amen? At magmula po sa sa physical blindness, pati po spiritual blindness, pinagaling ng Panginoon sa kanya. Ayan. Doon nagpakilala sa kwentong ito ng himala ng Panginoon, nagpakilala
ang Panginoong Jesus. Hindi lamang po sa panahon na yon, nagpapakilala ang Panginoong Jesus sa atin sa panahon natin ngayon. Sa palagay niyo po ba nagbabago ang Panginoong Jesus? Hindi. Kaya kung paano siya nagpapakilala noon, gusto niya magpakilala din ngayon. Pagkat si Jesus hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kung nagpakilala siya noon, nagpapakilala rin ang Panginoon sa atin ngayon at magpapakilala siya sa susunod na henerasyon. At sa ating pong story na binasa ng himala ng Panginoon, nagpakilala siya. Sabi doon, kailangan gawin natin ang mga pinagagawa ng nagsugo sa akin. So anong pakilala ng ating Panginoong Heso Kristo? Na siya po ay naparito para gawin ang ipinapagawa ng Diyos Ama. Nung siya po ay nagkatawang tao. Kaya lagi niyang sinasabi, wala akong ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng aking Ama. Kaya naparito si Jesus para gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? Nagpakilala ang Panginoong Jesus na sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ito yung pagpapakilala ng Panginoong Jesus. Siya po ay ilaw ng sanlibutan. Kaya nga po, ang lumalakad sa ilaw ay hindi nalalakad sa kadiliman kailanman. Nasabi doon, siya ang ilaw. Ibig sabihin, siya yung liwanag. Naparito ang Panginoong Jesus para yung madilim nating buhay ay magkaroon ng liwanag. Para yung buhay natin. Kasi di ba kanina pinapikit ko kayo. Pag tayo nakapikit, madilim, lumakad tayo, mapapahamak tayo. Ito yun yung ayaw ng Panginoong Jesus. Kaya dumating si Jesus para tayo hindi mapahamak, bigyan ng liwanag yung atin pong buhay. Amen? Ano pong parte ng buhay natin, ang palagay natin, madilim. Parang feeling natin wala ng pag-asa. Parang wala ng pagbabago. So alalahanin natin yung salita ng Diyos. Sa Panginoon may pag-asa. Kay Jesus may pagbabago. Kay Jesus may liwanag. Amen? At hindi lang physical, spiritual lightness ang alok ng Panginoong Jesus sa atin. Nagpakilala siya sa pamamagitan ng himala. Yung himala, mga bagay na hindi kayang gawin ng tao, si Jesus ay may kayang gawin. Amen? Kaya sa buhay po natin, yung mga bagay na di natin kayang gawin, si Jesus ang gagawa nun. Kaya nga tayo may Jesus para siya yung gagawa ng mga bagay na hindi kayang gawin. Nais ng Lord maghimala sa buhay mo at sa buhay ko. Sa buhay nating lahat. Maghimala sa church, maghimala sa pamilya natin, maghimala sa mga anak natin. Kaya we need Jesus. Because without Jesus, there's no miracle. And praise God, we have Jesus. Kaya katulad ng ating inawit, mamaya awitin ulit natin yon. Let us all speak, declare the name of Jesus over our families, over our country. Na sa panahon natin, sa government natin, talagang himala ang kailangan natin. Amen? Sa pamilya natin, sa mga anak natin, himala talaga ang kailangan natin. Amen? At sa mga anak namin, ang gusto ni Kuyang sundalo. Sabi ko, parang nauna pa ako namatay sa nervyos. Hindi, ayoko sundalo. Doktor! Para bubuhay. Doktor. Amen. Ay siguro sa panahon ngayon, kinder pa lang Ang ang tuition fee, makulang 50 mil na. Paano pa pagdating ng panahon? Kaya nga po, praise God, we have Jesus. Amen. Miracle is possible.
Posible ang himala. Kaya pag naging doktor yon, himala yun ng Panginoon. Amen? Lahat yun, himala. Hindi natin kaya yun. Di namin kaya yun. Pero kaya yun ng Diyos na pinaglilingkuran natin. At pinagtitiwalaan natin. Amen? Kaya ba tayong bigyan ng sariling lupa at church ng Panginoon? Amen! Kung titingnan natin yung tithes and offering natin, imposible. Pero pag sinamahan ito ng pananampalataya, maghihimala ang Panginoon. Amen? Kaya, yung mga tinatanggap din natin, himala ng Panginoon, di ba? Kapag po tayo may mga tinatanggap na biyaya, blessing, trabaho, sweldo, di ba? Tinataas natin sa Panginoon para maghimala ang Panginoon. Amen? Kaya po, sabi nga na inawit natin, open our spiritual eyes. Hindi, yung isang bagay, yung isang tao, yung isang sitwasyon, huwag nating tingnan sa sarili lang natin na paningin. Tingnan natin sa paningin ng Diyos. Ano bang nakikita ng Diyos dito? Minsan nakikita natin, halimbawa sa isang bata, sa isang anak, parang wala na tong pag-asa. Wala na tong mararating. Hindi. Ano ang paningin ng Diyos dyan? Ang paningin ng Diyos yan, may pag-asa yan. May himala dyan, may mararating yan, may mangyayari, may pagbabago yan. Amen? Amen. Kaya doon natin ibukas yung ating mata sa kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay, sa ating situation. At doon yung himala ng Panginoon. Paano naranasan nung lalaking iyon yung himala ng Panginoon? Naniwala siya, tama? At sumunod siya. Hindi siya nag-complain, Panginoon, isang hipo mo lang naman, gagaling na talaga ako. Ba't kailangan mo pa akong papuntahin doon? Di ba? Ba't kailangan pang ipahid yung putik? Pero dahil naniwala siya sa Panginoong Jesus, sumunod siya. Naranasan niya yung himala ng Panginoon. Sometimes, ang tinitingnan sa atin ng Panginoon yung obedient natin, yung obedience heart. Yung pusong handang sumunod without complaint. Di ba? Without condition. So, if we really want God's miracle to happen in our lives, let us evaluate, check our heart. Are you willing to obey? Do you believe? Di ba laging tanong ng Panginoong Jesus, naniniwala ka ba? Sumasampalataya ka ba na kaya ko tong gawin? Amen. So kaya napakalaga ng paniniwala at pagsunod sa Panginoon. Katulad ng ginawa nung lalaking bulag na yon. Di ba? Gaano kahirap yung bulag, pupunta ka doon sa lugar na yon. Since birth, hindi mo alam. Hindi ka nakakita ng liwanag. Hindi mo nga alam yung hitsura. Diba? Ng paligid. Pero naroon yung pagsunod. Kaya sa pagsunod natin sa Panginoon, di natin kailangang makita agad kung anong mangyayari. Minsan si Lord, pag may inutos sa atin, binigay sa atin, pinagawa sa atin, hindi naman natin na agad nakikita yung resulta. Pero ang nais ng Lord, puso natin na handang sumunod. Kahit basahin natin yung mga karakter sa Bible, pag sinabi ni Lord, umakyat ka doon, pumunta ka doon, ialay mo ito, yung anak mo. Without complaint, hindi pa man nakikita, sumunod na agad. So sa atin ganun, nais ng Panginoon, paniwalaan natin yung sinasabi ng salita ng Diyos at yung pagsunod sa salita ng Panginoon. Amen? And matapos pong maranasan ng himala nung lalaking bulag na ito, ano na nangyari sa kanya? Amen? Matapos niyang maranasan yung pagpapala, matapos niyang maranasan yung ilaw, maranasan yung biyaya ng Panginoon, yung himala ng Panginoon. Now, what's next? Kaya sa buhay din po natin, what if gumawa ng himala, Lord, sa atin? What if i-bless tayo?
What if payamanin tayo ng Lord? What if ibigay niya yung prayer nating matagal na? What if gawin ng Lord yung inaasahan natin? Ano na yung gagawin natin kasunod? Anong ginawa niya? Number 1, sabi po doon, hindi po siya natakot ibalik yung parangal, papuri sa Panginoon. Amen? Naparangalan. Kaya nga po nahayag para maparangalan ang Diyos. At doon po naparangalan ng Panginoon sa mga taong nahayagan ng kapangyarihan ng Panginoon. At doon po sa mga nahayagan na yon, marami po di ba ang hindi naniwala? Hindi lang sa bulag, kahit kay Jesus. At sabi doon, yung mga magulang nga nung bulag, natakot silang itiwalag, palayasin sa sinagoga. Yung bulag na ito, hindi siya natakot. Sinabi niya, sino ang nagpagaling sa iyo, nagbigay sa iyo ng paningin? Sinabi niya, si Jesus na Kristo. Eh nung time na yon, pinagbabawalan na po na sabihin na si Jesus ang Kristo. Dahil talaga pong ititiwalag, tutuligsain ng mga Pariseo. Alam din yun ng bulag, pero hindi siya natakot parangalan ang Panginoon. Pwede namang magkubli na lang siya. Pwede namang magtago na lang siya. Wag na lang siyang magsalita. Pero nagsalita pa rin siya. Ibinalik yung parangal sa Panginoon. Amen? Kaya nga po meron tayong pasasalamat, papuri, testimony. Ano mang ginawa ng Lord sa atin, ibalik natin yung parangal sa Panginoon. Amen? Pag tayo pinagpala, ipagpasalamat, parangalan ng Panginoon. Binigyan tayo ng talento, pinuri tayo ng tao, ano sasabihin natin? Ay, thank you. Hindi ganon. Ang sasabihin natin, praise God. O ngayon, marami mamaya mag-aaral ng instrument. I believe, time will come, mas gagaling pa kayo sa tagapagturo nyo. Gagaling. Ibig sabihin, yung talento niyo na ipapagamit sa Panginoon. Paano pag sinabihan na kayo, wow, ang galing-galing mo, JB. O, di ba? Wow, ang galing-galing mo, Dave. Ang galing-galing mo, Jeric. Anong sasabihin? Oh, thank you po. Di ba? So, praise God. Ang parangal, babalik sa Panginoon. Amen? Pag ay, ang ganda-ganda mo. Thank you. Di ba? Huwag nating angkinin. Praise God. Di ba? Ang bless mo. Ang galing mo. Praise God. Tama? Amen? Ibalik ang papuri sa Panginoon. Huwag nating angkinin na dahil yun sa sariling lakas at galing natin. Di ba? Huwag yun. Halimbawa, napaka-generous mo naman, napaka-mapagbigay mo naman. O ano sasabihin mo? Thank you. Thank you kasi talaga masipag ako magtrabaho eh. Ganun ba? Hindi. Ano? Praise God. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Kay Lord ka magpasalamat, wag sa akin. Kasi si Lord ang nagbigay ng biyaya, talino, talento para maibahagi sa iba. Amen? Ang parangal kanino? Sa Diyos. Matapos matanggap ang himala, ano sabi doon? Nagpatotoo kahit walang maniwala. Pinayag pa rin niya. Inulit-ulit pa nga niya kung ano nangyari, di ba? Nagpatotoo siya. Si Jesus, kumuha ng putik. Ni Loran, kumuha ng putik. Tapos, sinutusan ako doon, punta sa Siloe. Ako'y nakakita. Paulit-ulit. Kahit ayaw maniwala nung nagtatanong. But still, nagpatotoo siya kahit walang maniwala. Amen? Maaari sa buhay po natin, sa ating pagpunta rito, naririnig natin salita ng Diyos. Maaring tayo, di ba, na-share natin yan sa kapitbahay natin, sa kaibigan natin. Uy, galing ako doon, nag-church ako, talagang sobrang blessed. Yung pinagkwentuhan mo, minsan hindi yan maniniwala.
Tama? Meron na pa kayong napag-sharean, hindi naman naniwala? Hindi naniwala sa inyo, bakit? Nakatingin sa katayuan ng buhay natin, sa sarili natin. Anong ginawa ng lalaki? Tuloy pa rin siyang nagsalita kahit walang maniwala. Amen? Tayaan natin ang Diyos ang siyang magbigay linaw, ang siyang magpatotoo sa atin. Amen po? And last, anong ginawa? Sumamba at hindi nawala. Diba? Nung inanap ng Panginoong Jesus, pinalayas ka ba? Sabi niya, pinalayas siya, diba? Natagpuan siya ng Panginoong Jesus. After nun, sumamba yung lalaki. Natagpuan pa rin ng Panginoong Jesus at hindi siya nawala. Mga kapatid, we are destined to be blessed. Do you believe that? Physical and spiritual. We are destined to experience the goodness of God. At ang himala ng Panginoon, the greatest miracles, alam niyo po, hindi naman yung mga bagay na magkakaroon tayo, nagkaroon tayo ng pera, nagkaroon tayo sa sakyan, bahay. Alam niyo po, ang himala ng Lord ay yung puso natin na sumampalataya sa Panginoon. Change lives. Pusong nabago. Pusong dati walang pakialam sa damdamin ng Panginoon, ngayon meron. Pusong dating walang pakialam sa Diyos, sa kay Jesus, ngayon meron. Puso na dati walang pakialam sumamba sa Panginoon, magbigay ng oras sa Panginoon, tuwing araw ng linggo o sa bawat araw ng buhay natin, ngayon meron. And that's the miracle. Himala po yan ang Panginoon sa buhay natin. And katulad ng lalaki, praise God. Kasi naniniwala tayo. Sa panahon na naranasan niya ng himala, hindi yun nawala. Tingnan mo yung katabi mo. Ang dami ng himalang ginawa ng Lord dyan, hindi pa rin niya nawawala. And I believe greater things are yet to come. Marami pang himala ang gagawin ng Diyos sa atin. Pero ngayon pa lang, nais ng Panginoon, magdesisyon na tayo. Lord, pag pinagpala mo ako, pag ginawa mo ito, pag naranasan ko yung panalangin ko, Lord, tulungan mo akong hindi pa rin ako mawala sa iyo. Narito pa rin ako, maglilingkod, magpupuri, magpapayag, magpapatotoo. Amen? Amen. Yan, lakas ng amen ha. May mga kwento. Pumasok sa church, nung pumunta sa simbahan, walang trabaho. Nag-pray, Lord, bigyan mo po ang trabaho. Magse-serve ako sa'yo pag may trabaho na ako. Binigyan na ng trabaho ng Panginoon. Sumunod na linggo, nawala na. Hindi na po nakita. Bakit? Nabisi na doon sa blessing na ibinigay ng Lord. Mga kapatid, yung blessing na binibigay sa atin ng Lord, hindi yan para mawala tayo sa Panginoon, kundi para lalo tayong lumapit sa Panginoon. Amen? Ito yung blessing, may pagpapala sa iyo ngayon ng Panginoon. Hindi para mawalay ka sa Diyos, kundi para lalo tayong lumapit sa Panginoon. Amen? Praise God. Sa buhay ni Rodelyn, tinesting agad-agad. Pero salamat sa Lord, ayan, si Rodelyn, hindi nawala sa Panginoon. Minsan, kailangan lang talaga nating manindigan. Tinitest lang talaga. Pero sabi nga, pag ang Diyos, ang biyayang ito para sa iyo, hadlangan man ninuman, para sa iyo yan. Amen? And hayaan natin, naniniwala ako, kapag tayo sumusunod sa Panginoon, yung blessing, yan ang susunod sa atin. Hindi natin kailangang habulin. Amen po?
Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala. Amen. Pag yan nawala, alam mo na. God is good. God is good. Pero naniniwala po ako, nung panahong walang-wala tayo, hindi tayo nawala. Kaya nung panahong meron tayo, alam nating hindi pa rin tayo mawawala sa tulong ng Panginoon. Amen? Sino nagsasabing amen doon? Tumayo po lahat. Hallelujah. Tumayo po tayo. Patuloy tayong sumamba sa Diyos ng Himala. Hallelujah. Lord, hallelujah. Church, just shout the name of Jesus in this minute. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, burn like a fire. Pagalapin mo nga po, Panginoon, kasing init ng apoy ang puso namin, dakilang Diyos, sa pagpapahayag na tunay nga na Ikaw ang Kristo, Ikaw ang anak ng Diyos, Ikaw ay Diyos ng Himala. You are the healer, O God. You are the deliverer. You are, Lord, the Jehovah Rapha, Jehovah Jireh. Hallelujah. Na kung saan, Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagbibigay, Lord, nagpo-provide na lahat ng aming pangangailangan. Lord, You are the miracle worker, O God. Kahit hindi namin nakikita, alam namin gumagawa ka ng himala sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, dakilang Diyos, hallelujah, Jesus. Katulad, Lord, ng aming pinag-aralan, we speak the name of Jesus. Hallelujah. We speak Jesus over our families, Lord. Magimala ka sa pamilya namin, dakilang Diyos. Lalo na sa mga miyembro ng pamilya namin hindi naniniwala na may Diyos, na mayroong kaligtasan, may buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. May Diyos na kailangan pag-alayan ng buhay. Diyos na kailangan panampalatayan ng Lord. We speak salvation for our families, Lord. Hallelujah, Jesus. We speak breakthrough. We speak Jesus over every enemies na padala ng kaaway sa bawat pamilya, every stronghold. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. We speak Jesus over every families
every couples, every husband and wife, every siblings, Lord. We speak Jesus sa buhay ng mag-asawa, sa buhay ng magkakapatid, in Jesus' name, in Jesus' name. We speak Jesus sa aming mga kapitbahay. We speak Jesus sa aming mga trabaho. We speak Jesus sa aming mga finances. Hallelujah. We speak Jesus, the name of Jesus, hallelujah, in this church. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Thank you, Lord God. And we speak miracle over miracle. Victory upon victory. Hallelujah. Pagtatagumpay sa lahat, Panginoon. And we speak light, oh God, sa every aspect ng buhay namin na may kadiliman. We speak Jesus. We speak light. We speak life. We speak blessing, Lord God, sa aming mga anak. We declare favor, Lord God, sa buhay ng aming mga anak na mararanasan nila ang pabor mo, ang himala mo, Panginoong Diyos. Hallelujah. Lord God, we speak, Lord God, na ang aming mga anak ay maglilingkod sa iyo, susunod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lalakad sa katuwiran at sa kabanalan, Panginoon. Lord, hallelujah, at ang mga bagay na hindi namin kayang bigay bilang magulang, Lord, ikaw ang magbibigay nito sa aming mga anak. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, taas po natin yung kamay natin sa Panginoon, Lord. Sa mga magulang, nanay, tatay na nakataas ang kamay ngayon, Lord God. We speak breakthrough. We speak blessing, Lord God. We speak your favor. We speak Jesus. We speak provision. Hallelujah. Ang mga magulang na ito, Panginoon, kami po'y kapartner mo, Panginoong Jesus. Sa paghahayag, Lord, ng iyong mga salita, lalo na po sa mga anak na pinagkatiwala mo sa amin. Lord, natayaan mo ang mga pagkakamali namin, pagkukulang namin, pagkakasala, Lord, ay hindi na po dumaloy, maranasan ng aming mga anak. Kundi, Lord, maranasan, Panginoon, na kaming mga magulang ay ehemplo ng iyong salita, ehemplo ng paglilingkod, ehemplo ng pag-ibig sa iyo, Panginoon. Tayaan mo, Panginoon, ang aming mga anak ay hindi tumingin sa tao, hindi tumingin sa amin, kundi sila'y tumingin sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. At sa mga anak na nakataas ang kamay ngayon, Lord, we speak favor sa mga anak na ito. Lord, we speak your goodness. Your favor will overflow, Panginoon, sa buhay nila. We speak protection, oh God, hallelujah, from the social media. We speak protection from the bad influence ng mga kaibigan. We speak protection kung nasaan sila, lalo higit sa mga schools, Lord God. We speak protection. We speak wisdom in Jesus' name sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Lord, we speak righteousness, O Lord God, sa kanilang mga character. Bilang isang anak, Lord God, karakter na may pagmamahal, pagrespeto sa magulang, higit sa lahat sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Lord, salamat po sa lahat ng mga nakataas na kamay ngayon. We continue speak the name of Jesus. Uuwi kami, Panginoon, taglay ang salita mo, at ang salita mo naming natutunan at napakinggan ay lalabas sa aming mga bibig, sa aming mga patotoo, sa aming mga kausap, Lord God. Lalabas ang salita mo na patuloy na magpaparangal sa nag-iisa't buhay makapangyarihang Diyos. Walang iba kundi ikaw, Panginoong Jesus. Kaya salamat ng marami, pagpalain mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay, cheers. Are we all ready to sing our victory song today? Amen po. Kung aking mamasdan ang kalawakan
Dahil ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Jump, 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 jump! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pagsubok man o pagupitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hooray ko na! Hey! Hooray ko na! 1, 2, 3, 4. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya! Ako'y magsasaya sa piling mo. Magsasaya sa piling mo. I-glorify you, Lord! Hallelujah! Ikaw ang aming sinasamba, ikaw ang Diyos sa lahat ng Diyos, Panginoon. Hallelujah, Papa, Panginoon. Yes, Lord! Okay po guys, so we have first of all, thank you from the online viewers from Facebook, and see you po on Sunday. And for our church members, we have for the youth, we have ano po yun? Instrumental tutorials later this day. And for the sa mga katandaan naman po natin ay meron po tayong tuklasin. Tama po, yan. That is all. Thank you po. Cell group po tayo by ministries. So, I believe yung men's po sa labas, ladies dito po, and then youth dito po. Thank you po, and see you po on Sunday. Again.